Pagpatak ng 6:00 ng umaga nitong Martes, simula na ang unang araw ng staggered implementation ng malakihang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa ilang gasolinahan sa Quezon City, umaabot na sa halos 87 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Nasa 66 pesos kada litro naman ang presyo ng gasolina. Bagamat malaki ang itinaas ng presyo, staggered pa rin ang implementasyon nito. Perong ipinatupad na dagdag presyo sa unang araw ang may pinakamalaking taas. Mahigit 10 piso kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel, habang lagpas 5 piso kada litro sa presyo ng gasolina. Dahil sa taas ng diesel, maghahain ng petisyon ang transport group na piston sa LTFRB sa March 16 para sa 5 pesos na provisional na dagdag pasahe. Ayon sa grupo, malaki na ang epekto ng sunod-sunod na oil price hike sa kanilang operasyon. Ang huling increase ng pamasahe ay noong October 2023 pa, na kung saan ay hindi naman naapat na ampat yung pagtaas, kundi lalong natutuloy-tuloy yung pagtaas ng presyo ng diesel. At kung titingnan natin, halos nasa 37.5 na yung galaw, yung sa diesel pa lang. Hindi rin umano sapat ang ipamamahaging fuel subsidy dahil para lamang itong band-aid solution, lalo na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayunman, sinabi ni Floranda na kung aalisin ng pamahalaan ang excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo, hindi na nila itutuloy ang hiling na 5 pisong dagdag pasahe. Pag natanggal yung dalawang pangunahing buwis na kung saan ito yung nagpapahirap sa atin, ay may babalik sa driver per liter ay 15 pesos per liter. Kaya malaki. Kapag ito po yung tinanggal, ay reasonable naman, hindi naman natin hindi ituloy yung usapin ng pagpapay ng pirat. Ayon naman sa isang ekonomista, hindi lamang ang pamahalaan ang may tungkulin, kailangan din ang kooperasyon ng pribadong sektor upang matugunan ang epekto ng tensyon sa Middle East, lalo na sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Things will get worse before it gets better. Ang dami pa rin po na hinaharap na problema sa Middle East sa kadahilanan na kaguluhan doon. Hindi po talaga kaya ng gobyerno lang. Kailangan po talaga makipagtulungan din ng pribadong sektor at iba pang sektor para maiayos ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.